Gusto mo bang magpunta ng Boracay at naghahanap ka ng budget-friendly na travel and tour package? Para less hassle ka na sa iyong magiging Boracay trip, I highly recommended na dito kayo magpabook sa Join the Trip Travel and Tour. Based on my experience, wala na kaming iintindihin pa. Sila na ang bahala maging sa airport and land transfer. Pati na rin ang boat transfer going to Boracay Island. Kaya less hassle talaga. Wow. Kasama na rin yung land tour tsaka island hopping. At ito na nga ang kwento ng ating Boracay trip. Mula sa Naiya Terminal 3, sumakay kami ng eroplano. Halos nasa 40 minutes din ang aming naging biyahe bago kami makalapag sa Katiklan Airport. Pagbaba namin ng Katiklan Airport ay dumiretso na kami dun sa booth kung saan dito kami lalagyan ng sticker ng Join the Trip para sa aming identity kung saang hotel kami magi-stay. Tapos may nag-aantay na sa amin na van para ihatid kami sa may Jettyport. Pagbaba namin ng Jettyport, andito na agad yung staff ng Join the Trip Travel and Tour para i-guide kami sa boat na aming sasakyan at sa hotel kung saan kami magi-stay. Ganito naman yung boat na sasakyan namin papunta ng Boracay Island. Halos 10 minutes ang biyahe mula Jettyport papunta ng Boracay Island. Pagbaba namin ng Boracay Island ay sumakay naman kami ng e-trike papunta mismo sa hotel na aming titigilan sa loob ng 3 days and 2 nights. At ito guys, ang Cool Stay Inn. At ito ang pinakang cheapest hotel dito sa Boracay. Nag-register lang kami pagdating namin and then sa second floor yung aming room. Pagpasok ng pinto, andito na yung kama. Tapos meron na kaming mini kitchen with complete cooking wares and utensils. Kaya pwede kayong makapagluto. Tapos ang maganda pa dito sa Cool Stay Inn, meron silang sariling store sa lobby kaya no need na lumabas kayo para bumili ng mga basic needs. May mini ref tapos meron na ring table and chairs. May TV at naka-free wifi na. May malinis at cute na comfort room with shower and heater with bidet. Ang nagustuhan ko dito sa Cool Stay Inn kung saan kami tumigil ay may free breakfast pa sila. O siya, tara, libutin na natin ang buong Boracay gamit ang motor na ito upang mag-land tour. At optional lang itong gagawin naming pagmumotor para libutin ang buong Boracay. Pero pwede rin kayong sumakay ng e-trike mga idol. Gumamit lang ako ng motor para mas maging exciting yung aming pagla-land tour dito sa Boracay Island. At ito muna ang aming naging itinerary sa first day namin dito sa Boracay. At ang una naming pinuntahan ay ang Bulabog Beach. Dito marami kayong makikita ng mga nagwi-windsurfing at maraming nagpapapicture dito sa I Love Boracay marker. Basta maraming kaganapan dito, ganun. Kung gusto niyo magpa-brave ng hair, eh pwede naman for only 150 pesos. Ang second stop naman namin ay sa New Coast Beach. Ang ganda ng view dito mga idol. Tapos ang pinakang highlights dito yung magpa-picture kayo dito sa may rock formation na may super IG worthy talaga ang datingan. After naming manggaling na New Coast Beach ay dumiretso na kami sa isa pang spot dito sa Boracay at ito nga yung mangrove. Ang gandang maglakad-lakad dito, ganun. Tapos magpi-picture-picture pa. After naming manggaling sa mangrove, dumiretso naman kami sa Diniwid Beach. Mapapawaw ka talaga sa ganda ng view dito. At sobrang crystal clear talaga yung tubig ng dagat. At meron ditong pinong-pinong buhangin. Bukod sa maganda na rito, ay napakarami pang apam. Charot lang. At dahil maghahapon na nga, agad kaming dumiretso doon sa grotto. Ito yung signature spot dito sa Boracay. At dito yan matatagpuan sa may Station 1. Dito mo rin makikita ang inaantay ng lahat, ang napakagandang sunset at talagang nakaka-amaze mga idol. Ito naman yung kaganapan sa aming second day dito sa Boracay, ang mag-island hopping naman. At syempre dahil island hopping nga ito, kailangan nating sumakay ng boat. Ang una nga naming pinuntahan ang Puka Beach. At pagbaba namin ng boat, syempre hindi mawawala ang mandatory picture and posting, ganon. Pwede rin kayo mag-swimming at i-enjoy ang beach. 40 minutes lamang ang pwede naming ilagi dito kaya susulitin na natin mga idol. Susunod naman namin magiging activities ay ang mag-snorkeling. Mas na-enjoy ko din yung pag-fish feeding sa dami ng iba't ibang klase ng isda na aking nakita dito sa ilalim ng dagat. After naman namin makapag-snorkeling, ang next stop naman namin ay dito sa Crystal Cove. Dito merong entrance fee na 300 pesos kung gusto nyong pumasok sa loob. At optional lang naman yan. Kung ayaw nyong pumasok sa loob, pwede naman kayo makapag-swimming sa tapat mismo ng Crystal Cove. After namin manggaling ng Crystal Cove ay magla-lunch naman kami. Kasama na ito sa aming tour package yung lunch buffet. Para sa akin sobrang sulit na talaga. Pagkatapos namin mag-lunch ay meron pa kaming isang activities na gagawin at yun ay mag-ATV kami. At dito yan sa may Mega Paraw, Boracay. Lahat ng activities dito ay pwede nyong itry. At ilan sa aming ginawa ay ang mag-zipline, sumakay sa ATV, mag-paddleboard at talagang napakaganda rin ng place na ito. At dahil last day na nga namin dito sa Boracay ay susulitin na namin mga idol. Ang huling gabi namin dito, try naman nating mag-nightlife. At dito yan sa OM Disco Bar, Boracay. Muna tayo mga idol. Sa mga nagpaplanong pumunta ng Boracay, mag-PM lang kayo sa official FB page
ng Join the Trip Travel and Tour para sa inyong maayos at masayang pagta-travel. So paano mga idol, hanggang dito na lang at magkita-kits tayo para sa ating mga susunod na travel destination. Ride safe sa inyong mga idol!